Alam po ninyo, napakasamang president or masamang halimbawa sa taong bayan o sa mamamayang Pilipino dito at sa abroad. At hindi lang ho dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Pag hindi sinunod ang court order at warrant of arrest na ini-issue ng korte. Kasi nga po yung court order, warrant of arrest, parte yan ng proseso. Parte yan ng rule of law. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay binigyan ng warrant of arrest o pinapa-aresto ka, guilty ka na. Hindi po. Pinapa-aresto ka lang yan para humarap ka sa husgado at sagutin mo yung mga akusasyon na laban sa'yo. Yun po yung purpose nun. At bibigyan ka ng pagkakataon na ipaglaban mo ang iyong karapatan ng iyong sarili. Yan po yung purpose ng court order, warrant of arrest. Inuulit ko, hindi dahil may warrant of arrest, guilty na. Yan ang inyong pakatatandaan. Pag binigyan kayo ng warrant of arrest, pagpasalamat kayo o binigyan kayo ng korte ng pagkakataon, magpasalamat kayo, masasagot nyo ng tamang pamamaraan ang akusasyon laban sa inyo. Dahil ang paglilitis ng kaso, kapag may complainant, may kaso, sa korte ginagawa. Hindi sa social media, hindi sa media. Dahil ang tamang venue, korte, yan ang rule of law. Ang ibig sabihin ng rule of law, bibigyan ng due process ang magkabilang panig, akusado at yung complainant. At ito pa ho yung isang masama dyan. Pag may warrant of arrest at hindi po kayo nagpakita, hindi nyo sinundod, pinansin yung warrant of arrest, pwede kayong i-contempt. Another case yun. Kung kayo ay ina-arresto para ipakulong dahil sa mga akusasyon sa iyong mga kaso, pagka kinontempt ka ng court, another case yun. Panay bagong kaso yun. Yun ang isang pwedeng gawin. I-contempt ka ng court pag hindi ka talaga nagpakita or naging puganti ka. Yun ang isang pwedeng mangyari. At ang pinakamasakit dito, yun po yung malaking epekto. Nadi-delay. Bumabagal ang paghahanap ng hustisya. Yung katarungan ay nasasakripiso pagpatuloy na nadi-delay ang paglilitis. Kasi pag na-delay ang paglilitis dahil ang akusado ay naging pugante na, hindi lang po ang biktima dyan ay ang complainant. Kung hindi pati yung akusado, biktima na rin dahil dinidelay yung paglilitis. Tumatagal yung kaso. Kaya yung pagkakadelay ng mga kaso, yan ang pinakamalaking problema dahil yung justice, katarungan, ay nasasakripiso. Kaya pag hindi ka sumurrender o nagpahuli sa mga court order, warrant of arrest, contempt ang pwedeng panibagong kaso at pagka-delay ng hustisya, nasisira ang katarungan. Yan po yung napakahalaga dyan. Okay? Yung hustisya. Okay? At saka ang pinakamasamang epekto, yung kawalaan. May establish sa akusado ng maraming tao at ng korte ng kawalaan ng tiwala sa korte. Kawalaan ng tiwala sa proseso. Yan po yung malaking kasiraan. Kaya pag may warrant of arrest at hindi kayo nagpakita, totally sa inyo ang damage niyan dun sa akusadong hinahanap ng batas. Ganong kabigat yun, hindi biro yun. Di ba? Isipin mo, kahit na mga kaibigan mo, pamilya mo, bakit ka nagtatago? O anong problema mo? Wanted ako, pugante ako. Di ba ang samang imahe nun? Di ba ang sarap ng buhay, sarap ng feeling ng malayang-malaya ka sa lahat ng oras at pagkakataon? Wala kang tinatago ang batas. Wala kang naargabyadong tao. Di ba? Walang complainant sa'yo. Di ba? Yun ang pinakamasarap na buhay. Pero yung tago ka ng tago, na kahit siyang ka magtago, mayroon pa rin makakakilala sa'yo. Ang pag-uusapan, ay pugante yan. Anong kaso niyan? Di umano'y pang-aabuso sa kababaihan. O di ba? Rape umano ang kaso niyan. Di ba lalong nakakahiya? Samantala kung sumurrender ka sa korte, lilitisin yan at pag napatunayan mo wala kang kasalanan, acquittal yan, malinis ang pangalan mo. Mas malilinis ang pangalan kung haharap sa husgado. Yan ang ibig sabihin. Kaysa sa tago, pugante na nga ang dating. So yun po yung huwag nating kalimutan. Kaya napakahalagang irespeto ang batas. Pag yung kasing warrant of arrest, court order, hinaluan ng politika, sasablay talaga. Masasakripisyo ang katarungan pag hinaluan ng politika ng mga akusado. Kasi pag yung akusado, sasabihin, pinulitika lang ako, hinaras lang ako, malayong katwiran yun, malayong argumento yun. Ang issue, di umano'y sexual abuse,
Yan ang patunayan mo na hindi totoo. Yan ang patunayan mo na gawa-gawa lang. Sa korte yun. Pero kapag may warrant of arrest dahil sa ganyang kaso, sasabihin mo, political harassment, ginigipit ka, naiinggit sa'yo, ganon-ganon, ay malayo, suntok sa buwan. Ang layong argumento nun. Kahit sa korte, hindi ka papaniwalaan pag yun ang argumento mo sa korte. Your Honor, hinaras lang ako ng mga yan dahil inggit sa akin. Hinaras lang ako ng mga yan dahil gwapo ako. Hinaras lang ako ng mga yan dahil gusto nilang makuha ako ng pera. Ay, kalokohan yun. Hindi yun argumentong matino. Ang issue dyan, alleged sexual harassment. Patunayan mong hindi mo ginawa yun. Huwag mong i-divert, huwag mong ilayo ang usapan. Yun po ang maging aral dito. Lagi ko po sinasabi ng ating pagbablog, gusto ko yung kapupulutan ng aral. Pag ang problema mo, kaso sa korte, harapin yan. Huwag mong haluan ng ibang isyo dahil lalo kang makakalaboso. At walang susuporta sa iyo pagka inilalayo mo ang isyo. Pero kung focus ka lang doon sa akusasyon laban sa iyo, panindigan mo na wala kang kasalanan, may pagkakataon makakalusot ka. Pero kung patuloy na magtatago, patuloy na ibabaliwala ang batas, ang mga court order, public perception, guilty ang dating. Yun ang masakit. Hindi pa nagtatrial ang dating sa tao, guilty ka na dahil sa mga galaw. Yun ang pinakamasakit. Samantala kung humarap sa husgado, malamang ma-acquittal pa pag talagang walang ebidensya. Pero yung nagtatago, ang dating yan, guilty. So ang public perception, public knowledge, kaya yan nagtatago, guilty, kaya nagtatago yan, may kasalanan. Yun ang masakit. Paano mo ngayon babawiin yun? At yun po ang pwedeng mangyari sa lahat ng merong kasong at merong warrant of arrest na galing sa korte. Maging aral ito, harapin ang lahat ng order sa tamang pamamaraan at tamang venue. Korte, yun po yun. Ang social media at media, gagamitin lang kayo ng mga yan. Pinagkakakitaan lang pa kayo ng mga nagtatanggol sa inyo pero hindi makakatulong sa inyong kaso yung advice. Marami na napatunayan dyan. Kita mo si Tebes, di ba? Maraming kumampi sa kanyang mga social media. Ano nangyari? Kalabos rin. Nakulong na, nahuli na. Transfer na rito. Nagtago sa abroad. Wala rin. Si Bantang, nagtatago pa rin hanggang ngayon. Na-dismiss ba yung kaso? Hindi pa rin. May problema pa rin siya. Buhay pa rin yung warrant of arrest. Si Kibuloy, huwag na tayong lumayo. Yung bang ingay ng kanyang mga social media, nakatulong ba sa kanya? Hindi. Tingin ko nga, lalong nakasira eh. Kasi kung nakatulong, hindi na siya pugante. Kung nakatulong sa kanya yung mga nakapaligid sa kanya, hindi siya ngayon pinaghahanap. Ibig sabihin, hindi. Maaaring pinagtatakpan pa nga, panibagong kaso yan. Di ba? Yun po yung dating. So, sumunod na lang, respeto ang batas. Ulitin ko, huwag haluan ng malalayong argumento at katwiran dahil hindi yan kayang pagtakpan ang katotohanan. Ang katotohanan, maglitis, panagutin ang may kasalanan at kung wala, pauwiin sa bahay, acquittal kung ganon. Please like, subscribe and follow doon sa hindi pa sa ating mga channel.